Oh, sabi naman nitong mga 'to, eto mga bossing, may papakita ko sa inyo. Eto may As a normal citizen na lang. normal na citizen na lang daw naman si dating Pangulong Duterte. Kaya bakit daw isusuko sa ICC? Saglit lang, oo, normal na citizen. Pero yung galamay nitong tao na to sa gobyerno, talaga naman, di ba mga kababayan? At isa pa, doon nagkaso sa ICC. Oh, kaya doon naharap talaga. Noong panahon, Noong panahon, nakasapi pa tayo sa ICC, 2011 hanggang 2019. Oh, yun lang ang iniimbestigahan sa kanya. Ganon tayo nirerespeto ng ICC. Ganon nirerespeto ang dating Pangulong Duterte. Kahit siya ang dahilan kung bakit kumalas ang Pilipinas sa ICC, okay, irespeto natin siya, no? Hanggang 2011 to 2019. Although, umabot ng 2022 yung sinasabing mga patayan na ganyan. Hanggang 2019 lang. No? Ang ating imbestigahan sa kanya. Sinasabi nila, kasi ano na si dating Pangulong Duterte, normal na citizen na lang. Duterte as a normal citizen na lang. Dahil wala na siya sa pwesto, Yeah. wala siyang kapangyarihan ngayon, pero bakit siya pa rin ang Pero gusto ng popular tao? pa rin siya, ano? Bakit siya pa rin? Napakasakit nun sa Bakit siya pa din? Ano? Di ba, nagmautog kayo, tayo ng entablado dito, tayo ng entablado doon. Ano ang bukang bibig ninyo? Bangag si Marcos, adik si Marcos. Yung mga senador ninyo tumatakbo sa pagkasenador. Ano bukang bibig? Si Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Sino ba? Bakit meron sinasabi kayong Makati? Sino ba Makati? O si Binag? Ano daw? Si Kati Binag? Ano ba yun? Bakit ba? Nandiyan ba si Binag? Hoy, Binag, nasa na yung USB? No, ang tagal mo na sinabi. Nandiyan ba? Ang tagal mo na sinabi yung USB hanggang ngayon. Yung mga DDS, uto-uto, nag-iintay. Kayo talaga. Si Binag ba to? Si Binag yan? Ewan ko. No? Ang daming nauto ni Binag, ano? Isang taon na yung USB hanggang ngayon hindi pa nilalabas. isang taong nasa pwesto o presidente man, ano man. Masakit yon dahil ang gusto pa rin ng taong bayan ang nawala na sa pwesto. Oh, I like... No. Kaya pala yung mautog ninyo, no, iilan na lang kayo. Nung unang-unang mautog ninyo sa Davao, given na yun, madaming pumunta. Dami! Di ba? Nung mga bandang huli na, putik na yan. Basketball court. No? Kalahati ng basketball court na lang, hindi nyo pa mapuno. Yun yung sinasabi nyo, madami. Tingnan nyo nga yung pumupunta ngayon sa Mendiola, sa Davao. Sabihin na natin, pagsama-samahin na natin yan, 1,000,000. Yun na ba ang majority ng mamamayang Pilipino? Hindi. No? Gatuldok lang yun. Wala nga 1% yun eh. Walang 1% yun ng 120 milyon na populasyon ng Pilipinas para sabihin ninyo na nakasuporta ang taong bayan dyan kay Duterte. Sino ba tong mga to? I like your point, Attorney Mark, sabi nila. Kaya naman pala. Ano? Si Eric, Kangaroo Court. Ay, nako po, Lord. Si Eric ba, Nasaan na si Eric? No? Ako mga bossing, wag mo namang mamasamayan, Eric. Tingin ko ikaw nagturo doon sa KOJC para magsunog ng mga gulong-gulong eh. Di ba? Ugaling NPA yun eh. Naalala nyo mga bossing, yung hinuhuli si Buloyski, no? Merong mga sunog-sunog ng gulong doon. May mga sunog-sunog ng gulong doon. Pero mo, religious group, sunog ng gulong.
Tingin ko si Eric ang nagturo dun eh. Oh, yung mga magwelga-welga. Ah, di ba? Gawaing NPA yun eh. Kung ikaw nakaupong presidente, Ah, medyo makakaramdam ka talaga ng level of insecurity. hindi nga kayo pinapansin. No? At lalo kayo nang gagalaite dahil hindi kayo pinapansin. Kasi ang minamahal at pinapalakpakan kahit ikaw ay nagmamarcha sa isang parade ground o kaya sa isang pagtitipon ang isinisigaw, Duterte. Yes. Oh, makarinig lang ho yung mga Duterte. Mga kababayan. Ay, hindi. Ang sinasabi nitong si Kalbo, si Eric, mga bossing, yung mga video nila. Yung mga video po, yung fun run doon sa Dubai. O, mga nakaberde. Humanap kayo. Siguro, inisip nila, humanap tayo nung madaming tao nakaberde. Kasi berde ang kulay ng Duterte. O, nakita, Dubai. Putrages na yan. Ginawa nila. In-off yung sounds, tapos itinap yung sigawan ng Duterte, mga kababayan. Oh, Duterte. Yun ba yung ipinagmamalaki nyo? Fake news naman yun eh. Oh. Di ba? Fake news naman yun eh. Alam namin gawin nyo, kaya namin gawin yun. No, pero hindi namin ginagawa. Bakit? Pangmahinang klase yun. No? Gusto namin yung mga ipinapakita lang ni Andrew E. O yun. Yung mga pumupunta kung nasaan ang ating Pangulong Bongbong Marcos, ang tambak ng tao. Oh. Yun, walang edit yun. Di ba? Pinagmamalaki niyo, Eric. Ng putik. Nakakahiya naman kayo. Alam niyo ng fake news, pinagmamalaki niyo pa? At hindi BBM. Yes. At nakita yan sa social media. Did you observe that? Gusto kong hanapin kaso magtatagal tayo mga bossing eh. Meron kami dito eh. No? Gusto kong hanapin yung mga ipinagmamalaki nitong si Eric kaso magtatagal ho tayo mga kababayan. Di bali na lang ho. No? Di bali na lang ho. Pero ilang beses ko nang naipakita dito sa sa channel natin. Yung mga pagsigaw, Duterte, panran pala ng Dubai. Sa psychological perspective nito, ang isang taong hindi nabibigay sa kanya, minsan ka lang maging presidente sa isang bansa. Correct. At matagal pinrepare yun ni BBM, even before his term, naging May pagpapaliwanag pa, May pagpapaliwanag pa. Oh, matagal na prepare ni BBM tapos hindi papansinin ng sambayan ng Pilipino. Diyos ko po. vice president siya, natalo siya bilang isang vice president. And for sure, ang tagal niyang pinrepare yung sarili niya para sa moment na to at ito pa yung nangyari. So, sobrang Yung sinasabi nila na sumisigaw ng Duterte. Walang ganun. No? Fake news yung mga sinasabi ninyo. SMNI pala kayo. Kasama nyo pala dyan si Dos por Dos. O, di ba? SMNI pala sila. Magkakasama sila. Sino-sino? Si Dos por Dos. Sinong Dos por Dos? Dos ngipin sa taas, dos ngipin sa baba. O, Jason sa. O, di ba? Ang hilig sa mga fake news. At pinagmamalaki pa yung mga fake news, mga kababayan. ang lakas ng insecurity dahil for sure naman, ako din, hindi ko kayang i-jeopardize yung opportunity na yon bilang isang presidente dahil alam ko minsan lang mangyayari to. Kaya nagtataka ako. Babaw naman nun. No? Ang babaw naman nun. Kaya pinakulong si Duterte kasi nagseselo si BBM. Baka nagseselo si Duterte kasi wala na siyang posisyon. Kaya ang sigaw ni Duterte lagi, adik ka Marcos. Ganun. Pinipilit. No? Nagkamali sila. Bakit to, mga kababayan? Pinamukha sa kanila pinaniwala sila ni Duterte na weak president daw po si BBM. Ayun, weak president. Pasok sa oblo. Di ba? Sok pa sa oblo. Ngayon hindi na nila masabi, Weak yung pangulo ninyo. Hindi na, wala na makapagsabi. Mga kababayan, ang sigaw na nila, wala na, martial law na ang Pilipinas. Wala din silang lusot. Bakit, mga kababayan? Kasi pag sinabi nilang martial law,
hindi naman matatakot ang sambayan ng Pilipino. Bakit to, mga bossing? Sasabihin pa nung mamamayang Pilipino, sige nga, Pangulo, mag-martial law ka na para matapos na tong mga nanggugulo sa bayan natin na puro ho kasinungalingan ang mga sinasabi sa ating bayan. O, nalintikan na ho sila. Di ba? Wala ho silang papanigan, mga boss eh. Wala po silang papanigan, mga kababayan.